Breaking na breaking news po. Hala ka, Benny Abante nag-iiyak. Yung pastor na sobrang yabang na nang agaw ng pwesto bilang sa pagka-congressman, sinibak ng Korte Suprema. May bagong jurisprudence ng Korte Suprema. Matatanggal ba si Benny Abante dahil sa bagong polisiya? Nako po mga kababayan ko, bagong ruling ng Korte Suprema sa second placer rule. Benny Abante, masisibak ito. Nako po mga kababayan niya, no? Posibleng magkaroon ng epekto sa kaso ni Benny Abante at alam naman natin mga kababayan, nung eleksyon biglang nag-iiyak si Benny Abante, yung pastor na nadadawit po sa anomalya ng flood control, ng agaw ng pwesto sa pagka-congressman. Ayun, mga kababayan, tuloy ito. Yayariin ng Korte Suprema. Ano ba ang masasabi ng batikang abogado na si Neil Abayon? Naku po mga kababayan, maganda po ito kasi tila may tatamaan. Di ba may pasabog si Colonel Kernel Lachica? Tila merong bombang pasabog sa Senado. Naku po, nagkatakbuhan mga kababayan sa sobrang takot nila kay Col Lachica. So ito na ang pasabog ni Atty. Neil Abayon. Anong masasabi niya dito? Naku po, iyak na Benny Abante. Ang santong kabayo na ewan natin. Ito po, pasabog natin. Okay, so nabalitaan nyo naman po siguro na today, August 27, 2026 ay nilabas po ng Supreme Court yung decision nila kung saan inabandon na po nila yung second placer rule completely. Okay? So alam ko rin po na yung pinaka-interested po kayong lahat na question today is whether or not applicable po ba to kay Congressman Abante sa Metro Manila. So ang clear po currently ay itong decision is involving si Datu Pax alias Manguda Datu. At ito po ay involving yung candidacy niya as governor ng Sultan Kudarat. So kung makita po ninyo, governor, tas kay Congressman Abante na issue, pagka-congressman naman. So i-explain ko po yan for today, pero bago ang lahat, didiscuss ko po muna yung decision para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba tong second placer rule at kung bakit po inabandon to siya ng Supreme Court. Ayan mga kababayan ko, nako, Benny Abante, tila nanginginig na sa takot. SC affirms abandon of second placer rule. Nako mga kababayan ko, the Supreme Court has affirmed its earlier ruling abandoning the second placer rule in local election, denying with finality the motion for reconsideration filed by Datu Pax Ali S. Mangunda Datu over the cancellation of his certificate of candidacy for Governor of Sultan Kudarat. Nako po mga kababayan, iyak na si Benny Abante. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour. At yan po ang video natin for today. Okay, so for the case po, this is Supreme Court en banc GR number 260219 and 260231, Magunda Datu versus Comelec. So hindi ko na ifa-flash isa-isa yung mga legal principles, but if you want to review everything, dito nyo po makikita sa case na to. And you can download this naman po sa Supreme Court website. This is a 37-page decision lang naman, so hindi po siya ganun kahaba. Pero magdi-discuss na lang po ako ng tuloy-tuloy para mas efficient po yung time natin. Okay, so going back po, yung i-discuss ko talaga, ano ba yung essence talaga nung tinatawag na second placer rule. So nangyayari po yan yung second placer rule kasi in past decisions of the Supreme Court, meron po kasing distinction as to the ground na gagamitin pag nag-file po ng disqualification case against a certain candidate. So under our election laws po kasi merong dalawang grounds pag magpapa-disqualify po kayo. Yung isang ground po dyan is for violation of election offenses. Ito po yung mga, let's say, mag-vote buying kayo, mag-perform kayo ng intimidation, terrorism, para lang ma-convince yung pagkuha po ng boto ng mga botante. And then yung pangalawang ground naman po is yung disqualification via the cancellation of the certificate of candidacy. So yung pinaka-common ground dito is
is either improper yung residency, lacking yung residency requirement, or yung sa citizenship issue naman. Kasi kung let's say US citizen ka pala pero dineclare mo doon Filipino, di pwede ka po ma-disqualify niyan due to material misrepresentation yung tawag po dun sa certificate of candidacy mo. So again, yung first po is for election offenses at pangalawa naman po is for cancellation of the certificate of candidacy due to material misrepresentation. So yung second place rule po, based on past decisions ng Supreme Court, nag-a-apply yun siya sa situation kung saan makancel yung certificate of candidacy. So ang logic po behind nun sa past decisions sa Supreme Court, since kinancel yung certificate of candidacy, yung epekto daw po nun ay parang wala talagang naging kandidato from the start. Therefore, kung wala talagang kandidato, in effect, hindi daw talaga siya binoto ng taong bayan. Yun yung pinaka-logic behind it. Pero in reality, ang nangyayari po kasi, despite the pendency of the DQ case, ay nasasama pa rin po sa printing of ballots yung kandidato. Tapos kung nasama siya sa printing of ballots, ay naboboto pa rin po talaga siya ng tao. Tapos ang nangyayari, pag binoto yung candidate na yon, tapos makakuha po siya ng majority vote of the electorate, ang dating niya ngayon, parang meron siyang mandato or support ng majority, pero mawawala po siya or hindi po siya ma-elect kasi nga madidisqualify siya at makakancel yung certificate of candidacy niya. So because of that logic nga po na since cancel yung candidate despite him getting the majority, it is equivalent daw po na parang walang kandidato to begin with kasi nga cancel, di ba, from the start. So ngayon, yung second place, yung past interpretation doon ay parang siya daw po talaga yung binoto nung taong bayan. Kaya nagkaroon nung second placer rule na tinatawag. So ang masasabi ko lang po dyan, and nung binasa ko yung decision, natuwa naman ako na yun din pala, yung rational talaga nung Supreme Court din, isa sa rational nila. So ito po yung part na yun ang in-explain ko. In summary, in addition to what was held by the SC, ang masasabi ko lang is that the will of the people should never be decided by a mere technicality since that is a constitutional right. After all, tandaan po natin yung right natin pagboto is a constitutional right po yan. So hindi siya dapat na babaliwala or na-disregard just because of technicalities. Kasi yung pinaka-technicality nga dito is nasasama sa printing of ballots, pinili ng majority, pero since later na desisyonan yung DQ case ay biglang mawawala yun siya tapos papaupuin yung second place. So anyway, continuing po, ang sinabi ko, therefore, the second placer should not take the place of the candidate voted by the majority of the people just because of a technicality. At ang rason po is very simple. Since that second place candidate was never chosen by the people. Diba? Tandaan po natin, paano ka ba ma-elect? You have to get the mandate of the majority. Diba? So, unfair naman, hindi binoto ng majority tapos biglang magiging elected official ng taong bayan. Yan po yung pinaka nakikita ko talaga dyan before. At ito yung mga personal comments ko na ever since nadidiscuss itong second placer rule. Kaya kahit ako personally, hindi ako pabor dito before, pero of course, since may decision yung Supreme Court, we just have to follow it. And yun nga po, natutuwa lang ako kasi at least inabandon na ng Supreme Court. Tapos yung reasoning din talaga nila was based na walang will of the majority yung second place. Okay, and then yung kinlarify po ng Supreme Court dito na since walang will of majority yung second place, therefore hindi siya dapat makonsider as elected. So in effect, parang wala pong election na nangyari. So pag ganun, there is a vacancy in the seat, aakyat ngayon yung vice governor kasi in this case, governor po yung nawala sa position. So yan lang naman po talaga yung second placer rule na yan at yung sa mga disqualification cases natin. So maganda lang po talaga ngayon na na-clarify na yan, natanggal na po yan kasi at least fully respected na po talaga yung will of the majority kahit anong mangyari, kahit na po anong ground na gamitin for disqualification. Okay, so ngayon po na hopefully mas naintindihan na ninyo itong spirit nitong second placer rule, abandonment of the second placer rule, ay pag-usapan na po natin yung tungkol naman kay Congressman Abante, whether or not applicable ba to sa situation or sa case po niya. So, you're leaving? Yeah, Will you come back? maybe. Why? Because Ayan, mga kababayan ko, matindi po ito. Talagang delikado nga si Benny Abante dito. Tila, nako po, yawa na. Tila magtatago na ito.
Muna mga Kasimor, just a reminder lang po na hopefully you can subscribe po sa YouTube channel ko kasi libre naman po yung YouTube subscription. Currently po, 45% sa inyo lang yung nanonood sa akin regularly na nakasubscribe. So mas madami po kayong hindi nakasubscribe. At ang request ko lang po ay kung nakailang ulit na po kayo manood sa videos ko ay sana naman po mapagbigyan ninyo itong request ko kasi sobrang lapit na po natin sa 500,000 milestone. So sana naman po matulungan nyo rin ako na ma-achieve yung milestone na yon. And of course, thank you po sa mga lahat ng nakasubscribe at sa mga bago pong magsasubscribe. Thank you. Ayan mga kababayan, i-subscribe po natin si Attorney Neil Abayon. In advance. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, for quick backstory lang po pala para maintindihan ninyo, I actually covered the case po between Congressman Joey Uy and Congressman Abante. So this was 1 year ago na itong dalawang videos na to. So kung gusto nyo po maintindihan talaga yung backstory, you may just watch these past videos. Pero in summary, ang nangyari po kasi si Congressman Joey Uy dito ay dinisqualify po siya ng COMELEC due to an allegation na Chinese citizen daw siya. So therefore, pag Chinese citizen po siya, dun papasok yung cancellation of COC. So pag na-cancel po yung COC, it is equivalent nga na walang candidate to begin with. So kahit na po nandun yung pangalan niya sa balota, yung interpretation before ay parang wala yun siya talaga dun. Kaya dun ngayon pumunta si Congressman Abante being the second placer. Pero para mas maging klaro po tayo before ako mag-explain, ay ipakita ko po muna yung actual press briefer ng Supreme Court regarding the Mangudadato case. Ayan mga kababayan ko, yawa na. Ito na ang sinasabi natin na si Benny Abante mayayawa talaga. Anong sabi ng mga komento? Yung kinuhang sweldo ibalik sa kaban ng bayan. Sana mabigyan na rin ng desisyon ng Korte Suprema yung party list. Sana masusi din ng mga tulpo ang double citizenship nila. Atras si Abante, sana tanggalin din ni Lord yung COMELEC na bias. Hope that the Filipinos win, not Abante. OMG, congratulations. Attorney, 500k ka na. Nako po, sana tayo rin mga kababayan. Paabutin nyo rin ako ng 500,000. Okay, so ito po, press briefer, August 27, 2026. Tapos GR number 260219, 260231, Mangudadato versus COMELEC. So ito po yung case na pinakita ko sa inyo. And then yung relevant lang pong provision natin dito ay ito yung sinabi ng Supreme Court. The Supreme Court clarified that its ruling is limited to local elective positions covered by the Local Government Code. The case did not address the application or non-application of the second placer rule or succession rules for national elective positions as these issues were not raised before the court. Okay? So yung klaro lang po talaga, yung Mangudadato case is applicable to local elective positions covered by the LGC or the Local Government Code. So ngayon, ang next question natin, covered ba ng Local Government Code yung position ng congressman? So yung position ng congressman po, that is a constitutional position, meaning directly po yung constitution yung gumagawa ng position ng member, House of Representatives, at yung constitution din po yung naglagay ng mga requirements kung paano po maging congressman. So in simple terms, hindi po automatically covered yung congressman because of this decision lang. However, ang next pong iti-take note natin dito, ang sabi naman ng Supreme Court, the case did not address the application or non-application. So ibig sabihin, pwede rin siya mag-apply sa congressman, pero in this case, hindi lang in-address directly sa kaso na to kasi nga yung position na involved is for the position of governor. Okay, so ngayon po, kung ako ang tatanungin ninyo kung whether or not pwede ba i-argue na applicable to kay Congressman Abante, ang sagot ko po dyan ay possible po. This can be argued na applicable siya to the case of Congressman Abante. Naka pa, yawa na, Pastor Abante. Tanggal ngayon ang angas mo. Isipin mo, hindi naman binoto ng taong bayan, biglang naging congressman. Di ba si Uy ang nanalo? Sinabing na Chinese daw. Yun. Si Abante ang naging congressman ng District 6. So ngayon, questionable. Maaring masibak ito sa bagong jurisprudence na ito. Yawa na, Pastor Abante. Iyak-iyak ka ngayon. Di ba, galit na galit ito kay Sara Duterte. Gusto agad masibak ito. Nako po, pag ikaw nawala talaga sa posisyon, yawa ka na. Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Sara. Yan ang sinasabi ng mga nagmamahal kay Sara dito.
kasi the second placer rule in past cases applies also to members of Congress. So ang klaro lang so far, inabandon siya for a government position. Hindi lang siya klaro sa position of Congress ngayon kasi wala pang actual decision yung Supreme Court. Pero ang tingin ko po ay pwede yan i-argue na kasama din. Kasi dati nga ginagamit siya for the benefit of members of the House of Representatives. So of course, logic would dictate na pwede rin siya gamitin para sa hindi naman benefit ng mga congressman. O yan mga kababayan ko, yawa na. COMELEC Chairman George Garcia talaga may kasalanan. Karon pa nag-release ang SC, too little, too late again. Naku, Abante Karma is waving. Hoping na sana isa ka po sa defense lawyer ni BP Sara kapag na-assign na si Atty. Pua as a spokesperson ng depensa team. Atty. Abayan, Gabana Pastor Abante, naku, yawa na. Nag-igit-igit na si Abante, sisibakin na. Alaka. Magkakayawa-yawa na ang kongreso nito. Wala na silang pastor na, no? Yung santong kabayo, santong kung ano-ano. Ayan kasi ang binabas dito eh. Diba? So yung maganda na lang po, naaabangan natin dito ngayon kasi ang alam ko po may final si Congressman Joey Uy ng petition sa Supreme Court. Tingnan na lang natin kung ma-address ba itong issue between Kong Abante and Kong Uy ng Supreme Court. Tapos kung ma-address yun doon, at least magkaka-clear jurisprudence po tayo kung paano yung application nitong pag-abandon ng second placer rule sa mga congressman naman. Alaka, mga kababayan ko, yan ang sinasabi natin. O ito, ang sabi, nako, yawa na. Anong sabi ng komento dito? Check nga natin. Pustahan, hindi na matibag yan. Malakas yan sa Malacanang. Nako po, yun lang. Malapit na atras Abante. I think so as general rule. Laws are prospective. They look forward and do not have a retroactive effect unless the law explicitly states otherwise. Dasal lang Abante, huwag ka na atras. Ako po, magdesisyon ng Korte Suprema one month before the next election. Ako po, parang iba talaga sa local official at sa kadistrito. Congressman, iwan ko. Si Marcos at Boying daw ang bahala. Alaka, yun lang. Hindi matatanggal yan. Aso din yan eh. Ako po, atras, yawa na. Sa tingin nyo mga kababayan, masisibak ito? Parang malabo kasi malakas yung mga ano eh. Alam nyo na, bata ni Junior ito. Tignan nyo yung mga kinakasuhan, walang nangyayari. Ang daming binanggit ni Diskaya. Ang daming mga binanggit yung mga Marines, pero mga yawa, eto, nag-racket-racket. Ginawang Doctor of Law pa, ni hindi naman nakapagtapos ng abogado, ginawang Doctor of Law. Tapos gusto pang ipasara ang FB, mga yawa. Bobolis sa tangalista, magsigising kayo. Kilang kayo. Maliligo. Para may himasmasang kayo sa katotohanan na niraraket-raket na kayo ni Junior. Binubudol-budol na kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Ba't hindi na lang kayo sumama sa amin? Sa aming krusada na labanan ang korupsyon, labanan at ipaglaban ang pinaglalaban ni Marcoleta sa labanan ng digmaan ng mga propeta. Hindi nagpalupig ang mga propeta noon. Maski si Daniel, ipinaglaban ng katotohanan. Ipinakain sa leon, pero ang nangyari, hindi siya nilapan ng leon. Ang mga Hestas Barabas na maletagang ang kinain ng mga leon. Ganyan din ang mangyayari sa kasamaan ngayon. Si Marcoleta, lalaya na. Asap. Kaya ngayon, gigil na gigil sila, mga kababayan, na bulokin si Marcoleta dyan sa kulungan. Pero, hindi yan pababayaan ng Amang Diyos sa langit. Ipapadala ang banal na espiritu para palayain si Marcoleta. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Mabuhay at shoutout sa inyong lahat.